pumayag na ang Estados Unidos na magbigay ng legal na garantiya sa seguridad para sa Ukraine at hindi na rin mahigpit ang paghingi na ibigay ng Ukraine kay Putin ang Donbas at bawasan ang sandatahang lakas. At lahat ng ito ay dahil nagtagumpay ang Europa na sirain ng husto ang mga plano ni Trump na isuko ang Ukraine. Kamakailan, nahanap ng European Commission ang paraan para malampasan ang veto ng Hungary at Slovakia at bumoto para sa indefinite na pag-aresto sa nakapirming ari-arian ng Russia sa Europa, na magpapahintulot sa European Union na gamitin ang perang ito para suportahan ang Ukraine sa digmaan laban sa mga Ruso. Tinatanggal nito ang pangamba ng Belgium na Russia lang ang lalapit sa kanila matapos ang digmaan para maningil at binubuksan ang posibilidad na magamit ang pera. Pinakamahalaga, winawasak nito ang mga plano ng Washington at personal na tagapayo ni Trump na sina Witkoff at Kushner. Kumita mula sa mga nakapirming Russian assets at ibalik ang malaking bahagi nito sa mga Russian sapagkat iminungkahi ng mga Amerikano na gamitin ang halos $300 bilyong ng mga Russian assets para sa isang uri ng pinagsamang American-Russian na pondo. Na, sa totoo lang, magpapahintulot sanang ibalik sa Russia ang mga nakapirming pera at ang mga Amerikano ay makakakuha ng porsyento mula sa transaksyong ito. Pero ngayon, ni ang Amerika, ni ang Russia ay hindi na makakaabot sa mga perang ito. Kung ayaw ito ng Europa at ni Orban, ni Fico ay hindi kayang pigilan ang mga plano ng European Union. Halina't pag-usapan pa natin ito dahil napaka-interesante at walang kapantay ang hakbang ng European Union na matagal nilang hindi mapagdesisyonan sa Brussels. Agad ding tumugon ang Rusya sa hakbang na ito. Ako nga pala si Alexi Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. I-like ninyo, mag-iwan ng kahit anong komento, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa description ng video. Dito agad naming inilalathala ang mga bagong balita. Kaya, ang pinakabagong balita ay nagsasabi na may nangyayari sa likod ng mga eksena. Tinanggap ng mga Amerikano ang pahayag ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky tungkol sa posibilidad ng pagsasagawa ng referendum bilang sapat na progreso upang pumayag sa isa pang pagpupulong sa Berlin na naganap kamakailan. Base sa ulat, handang magbigay ng legal na garantiya sa seguridad ang mga Amerikano ayon sa prinsipyo ng Artikulo 5 ng NATO. Ipasa ito sa Kongreso ng Estados Unidos ng Amerika. At dito kailangan nating maging napakamaingat dahil sa Kongreso, maaaring ipasa ang kahit ano kabilang na ang isang memorandum na walang obligasyon. Ipapaliwanag ko ito sa opisyal na wika ng diplomasya. Madalas gamitin ng mga Amerikano ang salitang assurance kaysa guarantees, kahit magkaiba ang mga ito. Ang assurance ay nangangahulugang pagtiyak, samantalang ang guarantees ay nangangahulugang garantiya. Magkaiba ang mga ito. Sa totoo lang, ang assurance ay nangangahulugang nangangako kami na gagawin namin ang isang bagay, habang ang guarantees ay nangangahulugang ginagarantiya namin na gagawin namin ang isang bagay. At ang assurance ay yung nasa Budapest Memorandum. Sabi ng mga Amerikano, oo, nangako kami, pero pwede rin naming hindi to pa rin, kaya dapat magbantay. Ayon sa Axios, naniniwala ang mga Amerikano na ngayon lang nagkaroon ng ganap na karapatan ang Ukraine matapos ang lahat ng negosasyon. Hindi ganito, hindi ganito, hindi ito, hindi ganito, hindi ganito, hindi ito, ganito, hindi ganito, hindi ganito, hindi ganito dapat. Hindi sigurado ang mga Amerikano kung papayag ang Rusya. Ang huling puntong ito ang sumisira sa lahat at muling kakausapin ng Kremlin si Trump para ipilit ang kanilang posisyon. At dito mismo gumawa ang mga Europeo ng isang napakatalinong hakbang na sumisira sa bahagi ng tusong plano ni Trump tungkol sa Ukraine at Rusya. Kamakailan lang, sa wakas ay ginamit ng European Union ang Artikulo 122 ng Charter ng European Union at bumoto para sa walang hanggang pag-freeze ng 210 bilyong euro ng Rusya. 25 ang pabor. 2 ang tumutol. Sino? Siyempre, Hungaria at Slovakia. Pero balewala na talaga ang boto nila dahil pinapayagan ng Artikulo 122 na magdesisyon sa pamamagitan ng mayorya at hindi kailangan ng pagkakaisa. Pati ang Belgium at ang Sentral na Bangko ng Russia ay bumoto para sa walang hanggang pagyayelo ng mga ari-arian ng Russia. Nagsampa ng kaso sa Korte ng Moscow laban sa Euroclear kung saan nakapirmi ang mga ari-arian ng Russia na aabot sa 17 bilyong euro
Madaling hulaan ang mangyayari sa kanila matapos ang kaso ng sentral na bangko ng Russian Federation. Tiyak na aarestuhin sila. Pero sigurado ako na sa Europa, naghanda na sila para dito. Kaya masasabi ko na hindi ito ang pinakamahalaga. Sabi ng The Times, sa wakas gumawa ang Europa ng hakbang na magpapabago sa laro laban sa pagtatangka ni Trump na ibigay ang Ukraine kay Putin, na mahalaga para sa seguridad ng Europa. Itong mga hindi nagagalaw na pondo, kung tatawagin ng tama, hindi sila frozen, kundi hindi nagagalaw. Ito ay mga reserbang dayuhang pera ng Russia na nakaimbak sa mga bangko, karamihan sa Belgium, Luxembourg, France, United Kingdom at Switzerland. Nakablock pa rin sila mula noong nagsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine. Ayon sa The Times, kung gagamitin ito para suportahan ang Kyiv, malaki ang magiging epekto. Una, papayagan nito ang Ukraine at ang mga kaalyado nitong Europeo, kabilang ang United Kingdom, na labanan si Putin nang hindi umaasa sa pera ng Amerika na halos tumigil na ang pagdating. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump sa United States, ang sapat na sariling Europa ay magbabago sa estratehikong balanse. Ibig sabihin nito, si Putin ay sa wakas makakaharap ng isang kalabang kayang tumagal sa isang matagalang digmaan kahit walang suporta ng Estados Unidos ng Amerika. At doon lang magiging posible ang seryosong negosasyon. Tanging lakas lang ang makakahikayat kay Putin na makipagnegosasyon. Pangalawa, ipapakita nito ang bagay na sinasabing kulang sa Europa, ang determinasyon. Sa simula, nagkaisa ang mga kanluraning gobyerno sa kanilang reaksyon sa ideya ng paggamit ng mga ari-arian ng Russia. Ano? Imposible ba? Hindi. Labag sa batas ito. Hindi namin gagawin yan. Hindi kami kikilos gaya ng mga Ruso. Ito ay soberanong yaman ng isang estado na nagsimula ng digmaan para sa paglipol laban sa isa pang soberanong estado. Sinira ng Rusya ang mismong mga legal na garantiya na ngayon ay sinusubukan nilang pagtaguan. Kaya't ganap na legal gamitin ang mga na-freeze na pera ng Rusya. At isa sa pinakamalaking pangamba, lalo na para sa Belhika na nag-iingat ng 180 bilyong euro ng reserbang Ruso sa kanilang deposito sa Euroclear at hanggang ngayon ay tumututol sa planong ito ay ang panganib ng mga kaso mula sa Kremlin. Aminin natin, bihasa talaga ang Rusya sa ganitong legal na digmaan. Sila rin ang lumalabag sa internasyonal na batas. Pero kapag naapektuhan ang kanilang interes, agad silang tumutukoy sa internasyonal na batas na ito. Kinukutya ng Rusya ang kanluran at sinasabing bulok ito. Pero kapag sila ang apektado, sila rin ang umaasa sa mga institusyon doon para umapela ng desisyon. Diyan sila magaling, mga siniko, mapagkunwari, at puro salita lang. Kahit anong definisyon ang ilagay mo dito, babagay ito sa kahit sinong Ruso. Ganito kasi, noong Disyembre 12 ang Russia, o mas eksakto, ang Central Bank ng Russia, ay nagsampa na ng kaso sa Moscow Court laban sa Euroclear tungkol sa mga na-freeze na asset. Ibig sabihin, naalala nila ang batas. Upang maresolba ito, tinatalakay ng European Union ang kolektibong garantiya para protektahan ang Belgium sa pagkalugi. Isa pang argumento na paulit-ulit na ginagamit ng ilang mga opisyal sa kanluran ay ang pagsamsam ng mga reserba ng Russia ay magpapababa sa atraksyon ng Europa bilang lugar para mag-imbak ng pera ang ibang mga gobyerno. Pero dito, maaaring simple lang ang sagot. Ganito na lang. Wala ng Europa na karapat-dapat paglagyan ng puhunan. Kung hahayaan ng Russia na magpatuloy ng walang kontrol, ang susunod na mga biktima ng pananakop ng Russia ay maaaring maging Estonia, Latvia, Lithuania at Poland. At ang landas na ito ay diretso sa digmaan sa pagitan ng NATO at Russia. Maaaring mawala na ang Europa bilang lugar ng pamumuhunan. Paalala ko lang, noong Pebrero 2022, nagkasundo lang ang kanluran na i-freeze ang mga asset ng Russia at posibleng gamitin ang mga ito para sa muling pagbangon ng Ukraine. Pinayagan ng mga kaalyado na gamitin ang kita mula sa mga asset para suportahan ang Ukraine. Pero mukhang walang sinuman ang nakahula ng isang 4 na taong ganap na digmaan kung saan magdudulot ng pinsala ang Russia. Ayon sa konserbatibong tantiya, higit $500 bilyon ang halaga at kakailanganin ng Ukraine ng patuloy na suporta para mabuhay. Sa ngayon, ang panukalang kumpiskahin ang mga ari-arian ng Russia ay mula sa pagiging di makatwiran ay isa na sa natitirang tunay na opsyon. Ang Estados Unidos ng Amerika, sa totoo lang, ang nagpadali ng pagbabagong ito ng pananaw sa Europa. Dahil ang desisyon ni Trump na itigil ang tulong militar sa Ukraine ay magdudulot ng pagkawala ng 40% ng pondo ng Ukraine.
Pagkatapos maubos ang kasalukuyang pakete para sa taong ito, na inaasahang mangyayari bago matapos ang 2025 at pagsapit ng 2026, wala ng pera mula sa Amerika. Ang natitirang 60% ay palaging sinisiguro ng Europa. Sa simula ng susunod na taon, posibleng bumalik ang Ukraina sa sitwasyong naranasan noong unang araw ng digmaan. Iniisip kung hanggang kailan tatagal ang bala at pera para mabuhay. Samantala, ang planong pangkapayapaan na binuo sa tulong ng Estados Unidos ng Amerika ay nangangahulugan ng aktwal na pagsuko ng Ukraina. Isuko ang mga teritoryong hindi nakuha ng Rusya, bawasan ang hukbo at maging bukas sa muling pananakop kapag nakabawi na ang Rusya. Para sa kahit sinong leader ng Europa, katawa-tawang mungkahi ito talaga. Ngunit kung gagamitin ng Europa ang mga na-freeze na ari-arian ng Rusya, ang Ukraine, na suportado ng pinansyal, inuulit ko, ng isang independyenteng Europa, ay maaaring tumanggi sa hindi kapakipakinabang na alok ng kapayapaan. Mawawalan ng paraan ng panggigipit ang mga Amerikano. Ngayon, magbabahagi ako ng sipi mula sa The Times. Ang hukbong Ruso ay pagod na. Ang kanilang mga sundalo sa Donbas ay gumagapang sa trinsera habang binobomba ng mga drone para lang makuha ang ilang metro ng teritoryo. Malala ang pagkalugi ng Rusya. Umaasa si Putin na mapagod ang kanluran at na mauubusan ng bala at pera ang Ukraine. Kung gagamitin ng Europa ang mga nakapirming pera ng Rusya, mabibigo ang plano niyang iyon. Kaya ng Ukraine, mapanatili ang posisyon nila ng 3 taon pa, sapat para mapilitan ang Rusya na makipag-usap ng seryoso, hindi lang magmanipula kasama ang Washington. Walang alternatibo na makakapagpanatili ng seguridad ng Europa, kaya dapat kumilos ang Europa. Dito, maglalagay ako ng tuldok-tuldok. Mga kaibigan, isulat nyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like, mga kaibigan. Kung nais nyong suportahan ang channel na ito at naniniwala kayong mahalaga ang aking ginagawa, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe ng bayad sa YouTube. Sa madaling salita, maaari niyong suportahan ang channel sa pamamagitan ng pinansyal na tulong gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. At ako'y magiging lubos na nagpapasalamat sa kahit anong suporta mula sa inyo. Yun lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.